I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo guys, sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. Meron tayong upload videos update. Ayan, ang Pangulo. Saan kaya naglalagi ang Pangulo? Or saan nagpunta ang Pangulo ngayong araw? Hindi pa gumaling yan sa kanyang sakit guys. Trabaho pa din. Kaya kung nakikita natin, siya po Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. March 24, 2026. Alamin po natin kung saan nagpunta ang ating mahal na Pangulo, saan na naman naglalagi, ay nagtatrabaho. Anong region na naman ito? Ano na naman ang kanyang activities for today? Sa mga Marcos loyalists, hello. Para alamin natin mga kababayan, para kumpleto, detalyado basahin po natin at para sabi dito mga kababayan, pinalakas ng port harvest support ang hatid ng cold storage goes at processing facility sa Kamsur, layo na kayang mag-imbak at magproseso ng higit 200,000 tonelada ng ani taon-taon para sa mas mataas na kita at patas na presyo para sa mga magsasaka. Alam niyo naman guys kung ano ang ibig sabihin ng cold storage. Diba? Pag nag-harvest ka, like for example, kamatis or bawang or sibuyas, pwede mo itambak dyan to preserve para tumagal. Nang sa ganun, kapag maraming ani, pwede mo itambak dyan. Pag naubos yung mga benta sa palengke, pwede mo naman ibenta. Parang fresh pa lang kasi naka-cold storage guys. Diba? Correct me if I'm wrong. Ayan tingnan nyo ang Pangulo kasama si Secretary Lauren ng Department of Agriculture. Ayan anong na-preserve? Parang kamote guys Ay mga OB. Diba? Ayan, PBBM inspect. Mega cold storage. Mega talaga. Ang laki na. Ang laki niyan guys Mega cold storage vegetable and fruits processing facility and Kamsur M at boosting farmers income. Akala ko sabi ng mga DDS walang nagawa ang Pangulo. 'Di ba? Baka mamaya yung cold storage hindi nila naintindihan, hindi nila alam kung ano ibig sabihin nun. Alam niyo ba mga kababayan? Ito po ang isa sa mga pangangailangan ng mga magsasaka sa iba't ibang region. Remember that guys. Ang alam ko nauna iba Isiha may mayroon silang cold storage na pinagawa ng Pangulo. Correct me if I'm wrong, ang alam ko dito is 6 sa iba't ibang region mga kababayan. I don't know, baka mayroon pang iba. So, sabi kasi nung nagtaas ang sibuyas mga kababayan, nagtaas kasi ang sibuyas noon, umabot yata ng 700. Yung iba kasi, ang iba nabubulok. Hindi nila na-preserve ng maayos kasi walang cold storage. Yung iba naman nagre-renta kung saan-saan lugar para doon nila ilagay ang kanilang mga produkto. 'Di ba? Para nang sa ganun kahit after mga ilang months maubos yung mga tinda sa palengke, ang mga supply sa palengke, at least yung mga tinambak nilang mga produkto nila sa loob ng cold storage, like for example onions, maibibenta nila kasi hindi po nasira dahil nga cold storage 'di ba? Napipigilan ang guys. Baka naman magtanong kayo mga kababayan ito sample lang guys correct me if I'm wrong, yung mga expert diyan. Pag sinabi mo kasi cold storage mga kababayan, ang ilalagay mo doon yung sibuyas, 'di ba? Yung sibuyas kasi parang pag tinambak mo siya doon sa cold storage, parang mapipigilan yung pagbulok baga. At least pag na cold storage yun, nailagay mo doon, itambak mo kahit ilang buwan ba yan, hindi siya nabubulok. 'Di ba? Nananatili siyang fresh. 'Di ba? Pag ubos ng mga supply, ilabas yung mga onion galing sa cold storage at ibenta. Yan, dagdagan nyo yung sinabi ko mga kababayan. Para kumpleto detalyado, panoorin nyo po ang pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. dyan po sa Kamsur. Sa mga magsasaka, siyempre masaya sila.
alam din po natin, ang Pangulo, hindi lang po basta-basta pumunta yan dyan para bisita lang. Siyempre, may mga dinadala yan ng mga blessings. Tingnan natin, guys. Eto na. Oh. Shout out sa mga taga-Kamsur. Oh, yan pala yung cold storage, guys. Oh, laki ah. Isa rin po kami sa mga nagsusupply ng gatas sa feeding program ng DepEd and DSWD. Pag pumuputok po ang demand or may implementation po ng feeding program, tumataas din po ang production volume po namin. Kaya nagre-require po ng mas mataas na storage facility. Kaya ito po ang cold storage facility ng ating government, DA, and province talagang makatulong po sa organization. Gaya ng mga nabubulok, yung gaya ng mga yung mga gulay, ay kung walang cold storage, yung mga magsasaka or mga association or co-op na wala naman tawag yan, kakayahan, bumili ng ganyang mga facility, kaya nalulugi. Pero kung ngayon mayroon na tayo dito, malaking bagay po para sa aming Kaya natutuwa kami sa ginagawa ng ating presidente na may mga ganitong programa siya, yung priority niya yung talagang magsasaka ang tinutulungan. Kasi dati yung magsasaka laging huli. Pero ngayong ganito ang programa ng ating presidente, malaking tulong sa aming magsasaka. Kaya nagpapasalamat po ako, ma'am. Maraming salamat po na malaki doon po sa pagbigay niya ng atensyon sa amin na mga magsasaka. Na kahit po kami mga sabing maralita, kami po ang unang nabigyan ng atensyon. Thank you po. Ito yung pinaka-concept po nito, yung mga agricultural products ng Bicol plus yung mga galing Mindanao na mga nakatracking, dito na siya dadaan, dito na siya ipaprocess, and ibabalik siya doon sa Mindanao, value-added products na. At the same time, yung mga demand po ng ating mga consumers doon sa Greater Manila area, dito din po natin kukunin para dagdag. Like, ito po, isang mitigation namin dito kasi ang Bicol region na-devastate tayo ng ASF, African Swine Fever. So, anong maganda rito? Kung in case po ma-infect uli ang Camarines Sur, isang part ng LGU, kung ang karatig na LGU ay may mga for harvest na, pwede na pong katayan nag-store dito. And, ikuha na lang sa market. Dito na i-dispatch. Sa ating mga farmers, napaka-importante ditong kanito, no? Ito na po ang tutulong sa inyo. Sa unang-una, sa production, meron na tayong pag-iimbakan. Ikalawa, siguro yung presyo ay magkakaroon na tayo ng control, dahan-dahan, because pwede tayo mag-imbak at kung mataas ang presyo, saka natin i-move ang presyo, so ang produkto. So ganun po ang mga schemes na posible nating i-adapt dito sa ating pagkakaroon nitong storage or itong facility na ito po. Wow, galing. Ayan oh. Ay, fresh na fresh, guys. Yan ang Pangulo. Wow. Ay, mga ubi, tapos mga Global product. global product. OM guys. Ano yan, export? Coconut water. Coconut water, sarap. You see, guys. Ganun pala. Wow. See, guys. Mag-organize tayo ng grupo na magko-control dito para kayo ang magpapatakbo nito. Kayo magsasabi kung kailan ibebenta, kaninong tatanggapin na produkto. Lahat ay kinukuha nga ng kinukuha ng San Miguel lahat ito dahil napakagandang facility. Pero pagka silang kumuha, silang kikita. Hindi naman tama yun. Kaya nga namin ginawa ito para mas magandang kita ng ating mga farmer. Yeah. Alam namin na ang buong Pilipinas ang nagpapakain ay ang ating mga magsasaka. At alam naman natin kung gaano kahirap maghanap buhay na nagsasaka. Wow. Both national at saka local government, dapat pareho nagtutulungan, lahat ginagawa para maaasahan natin ang ating food supply. Wow, galing guys. Ang ganda.
Yeah, thank you, Miss. Oh, you see, mga kababayan, nadinig nyo yun? Yan ang Bicol Mega Cold Storage Facility. Ibig sabihin, pwede yung mga karatig bayan nila na maglagay dyan. Yan. Di ba? Pag may cold storage, nako po, ang ganda niyan, guys. Ang laki maitulong sa mga magsasaka. Di ba? Tama naman yung sinabi ng Pangulo. Gustong kukunin ng San Miguel, hindi ni binigay. Siyempre para sa mamamayan ng Kamsor, no? Ang laki maitulong yan sa mga kababayan natin, mga farmers ngayon. Hindi na sila matatakot, hindi na sila mag-alala. Pag sobra-sobra ang kanilang mga ani, diyan nila ilagay para ma-preserve ng maganda, guys. Long lasting. Pag naubos ang supply, katulad ng sinasabi ko, pwede na uli nila ilabas para supplyin ang market. O, di ba? Ika nga para makontrol yung pagkabulok. Ika nga. At magiging fresh lagi. Kaya nga, importante ang cold storage. Mag-research kayo. Mayroon po yan sa Nueva Ecija, iba't ibang lugar. Akala ko ba, sabi, walang proyekto ang Pangulo. Ano yan? Hindi ba yan? Buong yan, Kamsor ang makikinabang dyan. You see, mga kababayan, yung iba nga, pag walang cold storage sa isang lugar, sa ating mga kababayan tulad yan, naglalagay sila sa iba't ibang, maglalakbay pa sila para maghanap ng cold storage para ilagay doon ang mga produkto nila. So yun, mga beswa, ano po ang kapalagayan nyo? Ako, wala akong masabi. Ang masabi ko lang, grabe naman, walang masabi talaga. Ang masasabi ko lang, saludo ako sa Pangulong Marcos Jr. Napakagaling ang utak niya, yung mga idea niya, skills niya, ang pamamaraan niya, pag re-resolve yung mga problema ng mga magsasaka, isa na yan, cold storage na yan. Saludo po talaga ako sa kanyang pamumuno. And of course, sa mga sekretary niya na talaga na mga masipag. Shout out sa mga taga-Kamsor. Ang ganda ng cold storage nyo, ha? Alagaan nyo yan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes, guys. Bye everyone.